Good morning po sa lahat. Welcome again to my channel. Welcome at ano ibig sabihin ay pasensya na muna, unahin ko na yung hingi ng pasensya dahil yun nga po 'di ba may gumagawa po sa kapitbahay namin at pasensya na po kayo kung may mga biglang ingay na kayo maririnig. Pasensya na po pero tayo pa rin ay magpapatuloy sa ating Bible study or Bible reading ngayong umagang ito. At muli, magandang umaga. Welcome sa aking channel o G. De Leon po. At doon po sa mga bago po sa aking channel, mag-subscribe po kayo. I-like nyo po yung ating mga videos. At yung notification bell po, click na rin po para updated po kayo sa mga i-upload ko pa, yung mga bago ko pang i-upload sa mga susunod na araw or panahon po. Ngayon po ay babasahin muli natin ang Isaiah, no? Dito naman po tayo sa chapter 6. Ang ating pag-aaralan ay ang verse 9 hanggang 10 po. Pero kailangan basahin po muna natin yung nauna dito kahit papano yung tungkol sa ito yung yung pagtawag kay Isaiah upang maging propeta po. Bago natin pag-aralan yung sinabi ng ating Panginoon kay Isaiah. Ito po muna yung sinabi ni Isaiah sa chapter 6 verse 1 hanggang po ito, hanggang 8. Hanggang 8 po. Basahin ko na po sa inyo. Sabi po dito, ito nga po pala may pinamagatang ang pagtawag kay Isaiah upang maging propeta. Verse 1 po, sabi po dito, noong taon na namatay si Haring Uzzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa'y may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa mga paa at 2 ang ginagamit sa paglipad. Sabi, verse 3 po, sinabi nila sa isa't isa ang ganito, banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Amen. Sabi sa 4, ang lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng templo at ang loob nito ay napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari. Si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Verse 6 po, pagkatapos may isang seraping sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsabi, sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa ating? Sumagot ako, narito po ako ang inyong isugo. At sinabi niya, humayo ka at sabihin mo sa mga tao. Ayun po. Yun po ang sinabi ng Panginoon Yahweh kay Isaiah. Nung idampi na nga po yung baga sa kanyang labi, sinabi ng tawag mo dyan ng kerubin po, yung serapin na sinasabi dito sa Biblia, ay nung idinampi na sa kanyang mga labi ay pinatawad na raw ang kanyang mga kasalanan at nilinis na siya. Ang iyong mga kasalanan nilinis na daw po nung idampi yung bagang iyon. Tapos inutusan siya ng Diyos na sabihin at sabi nga sa kanya, humayo ka at sabihin mo sa mga tao. Ito po yung sinabi. Pakinggan niyo po. Makinig man kayo ng makinig, ay hindi kayo makakaunawa.
Tumingin man kayo ng tumingin, ay hindi kayo makakakita. Papurihan mo ang kanilang, papurulin, sabi dito. Papurulin mo ang kanilang kaisipan, kanilang pandinig, iyo ring takpan. Bulagin mo sila upang hindi makakita, upang sila'y hindi makarinig, hindi makakita at hindi makaunawa. Yun po ang sinabi ng Diyos kay Isaiah, no? Na gawin sa mga tao. Ulitin ko lang. Sabi po dito, makinig man kayo ng makinig at hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin ay hindi kayo makakakita. Papurulin mo ang kanilang kaisipan, kanilang pandinig ay iyo ring takpan. Bulagin mo sila upang hindi makakita, upang sila hindi makarinig, hindi makakita at hindi makaunawa. Sabing ganyan, kundi baka magbalik loob sila at sila'y pagalingin ko pa. Ibig sabihin po, no, ginagagawin yun ng Diyos sa atin dahil sa ating mga kasalanan. Dahil nung panahon na yun, di ba nga sa ating pinag-aralan kahapon, napakarami ng makasalanang tao. Pero yun nga po, kung tayo nga daw ay magbabalik loob, tayo'y patatawarin ng ating Diyos. Tinatawag po niya, di ba kahapon po ng umaga, yung ating pinag-aralan, at tayo po ay tinatawag na ng Diyos na magbalik loob sa Kanya. Pag nagbalik loob tayo ng taos-puso't kaluluwa, tayo'y Kanyang patatawarin. Sabi po niya yun, siya po mismo ang Diyos nating makapangyarihan sa lahat, na gumawa ng langit at lupa, ang nagsasabi na kung tayo magbabalik loob, tayo'y Kanyang patatawarin. Yun po ang Kanyang pangako sa ating lahat na totoong nagbabalik loob sa Kanya. Kaya ito po ang sinabi niya ulit sa ating lahat. Makinig man kayo ng makinig patungkol sa Kanyang mga salita, sa Kanyang mga katuruan, ay hindi kayo makakaunawa. Papupurulin daw ang ating mga isipan upang hindi natin ito maunawaan, yung Kanyang, dahil sa patuloy natin na paggawa ng kasalanan. Hindi kayo makakakita, sabing ganyan. Papurulin mo ang kanilang kaisipan, kanilang pandinig, iyo ring takpan. Di ba kahit na mayroong nagsasabi ay mayroong naghahayag ng salita, may nagsishare ng salita ng Diyos, kumbaga naririnig natin yun pero lumalampas sa kabilang tenga, hindi na natin mauunawaan dahil yun ay kagustuhan ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan, upang sila hindi makarinig, hindi makakita at hindi makaunawa. Yun po ang ginagawa sa atin ng Diyos. Dahil sa dami ng ating mga pagkakasala, pagkakamali, dahil hindi natin sinusunod ang Kanyang mga kautusan, ang Kanyang mga katuruan, binabaliwala po natin lahat. Kaya yun ang pinagagawa sa atin. Kaya may mga tao sigurong talagang yung hindi na, kahit ano pang sabi mo, kahit ano pang share mo sa Kanya, na galing sa salita ng Diyos, naririnig niya pero lumalampas, binabaliwala niya, mas iniisip niya pa rin yung kanyang damdamin, yung bugso ng kanyang damdamin o yung kanyang mga kagustuhan, hindi yung kagustuhan ng Diyos na mangyari sa kanyang buhay. Yun po ang ginagawa sa atin ng Diyos. Nagiging matigas ang ating puso, nagiging bingi tayo, nagiging sarado ang ating isipan. Wala na tayong napapakinggan, lalo-lalo na yung mga salita ng ating Diyos. Yung mga sinishare sa atin, mga hinahayag ng ating mga mabubuting pastor na naglilingkod sa ating Diyos, yung mga nagsishare ng salita, nagiging bingi, tinatakpan ng ating tenga, tinatakpan ng ating mga mata, wala na tayong nakikitang mga kabutihang nagawa ng ating Diyos. Yun po ang ginagawa ng Diyos dahil po sa ating mga kasalanan. Di ba po? Pero nangako po ang ating Diyos. Sinabi niya po mismo sa atin na kung tayo'y magbabalik loob ng taos-puso at kaluluwa, tayo'y Kanyang patatawarin at pakikinggan niya ang ating panalangin. Ibibigay niya yung ating mga kahilingan sa Kanya. Pagtatagumpayin niya tayo, pagagalingin niya ang lahat ng may karamdaman. Kung tayo po ay totoong magbabalik loob sa ating Diyos at pagsisisihan ang lahat ng kasalanang ating nagawa. Yun po ang inaantay
sa atin ng Diyos. Tinatawag niya po tayo, tayong lahat. Hindi po ako, hindi po lang ang mga pastors, hindi po lang ang mga bishops, hindi po lang yung mga naglilingkod talaga sa Diyos, na kahit sa simpleng paraan ay naghahayag, nagsishare ng kanyang salita. Hindi po sila ang mga tinawag. Lahat po tayo ay tinatawag ng ating Diyos. Lahat po tayo ay may calling. Yan po ang totoo. Tinatawag tayo, yan po. Sabi niya, tinatawag ko kayo. Lumapit kayo sa akin. Magbalik loob kayo at magsipagsisi sa inyong mga kasalanan. At kayo'y aking patatawarin. At ang inyong panalangin ay aking pakikinggan. Sinabi po yan sa ating pinag-aralan kahapon. Dito rin po sa Isaiah po. Kaya, pero sabi nga po niya sa huli, di ba? Sabi niya, kanilang pandinig ay iyong takpan, bulagin mo sila upang hindi makakita, upang sila hindi makarinig, hindi makakita at hindi makaunawa, kundi baka magbalik loob sila. Pag ginawa daw yun sa atin, baka raw tayo ay magbalik loob sa ating Diyos. Kailangan pa ba na tayo bulagin? Kailangan pa ba na tayo gawing bingi? Na halos hindi, na dumating yung time na sinasabi ng ating Diyos na mawawala na ang kanyang salita? Aantayin pa po ba natin yun? Siyempre hindi na po. Ngayon pa lang po, sa mga oras na to, tayo magbabalik loob. Tayo laging makikinig ng salita ng Diyos. Tayo susunod sa kanyang mga katuruan. Magbabalik loob tayo ng taos puso at kaluluwa. Yun po ang inaantay ng Diyos sa atin, na ating gawin. Kaya po tayong lahat ay tinatawag niya sa mga oras na ito. Ano po? Kasi tayo po ay ginawa ng Diyos. Siya po ang nagbigay sa atin ng buhay. Hiningahan po niya tayo sa ilong. Kaya po tayo nagkabuhay. Tayong lahat. Lahat ng may buhay dito sa mundo, sa ating daigdig ay Diyos ang gumawa. Lalong-lalo na sa ating mga tao. Ginawa niya tayo. Ginawa niya tayong malakas. Gusto niya nung tayo ginawa niya. 'Di ba? Yun nga po yung sa ating mga napag-aralan, ang purpose natin ay yung maglingkod sa ating Diyos. Ganun po ang gusto niya, yung maging mabuti, maging malinis, maging matatag, maging mabango. 'Di ba? Yun po ang gusto niyang mangyari sa atin. Maging matamis, kumbaga sa mga prutas, ano po. Tungkol po dun sa matamis, meron lang po akong babasahin dito sa verse 5 po ng Isaiah pa rin, ano po. Chapter 5, verse 2, ano po. Chapter 5, verse 2 ng Isaiah po. Sabi po dito, hinukay niya ang lupa at inalisan ng bato, mga piling puno ng mabuting ubas. Kumbaga yung mga piling puno lang ang kanyang kinuha. Nilinis niya ang lupa, tinanggalan niya ng mga bato upang maging pino, ano po. Ang kanyang itinanim. Ulitin ko lang, hinukay niya ang lupa at inalisan ng bato, mga piling puno ng mabuting ubas ang kanyang itinanim dito. Sa gitna'y nagtayo siya ng isang bantayan at nagpahukay pa ng balong pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipagbunga, no? Inantay niya, kumbaga inalagaan niya, ano po. Pinili niya talaga yung mga itinanim niya. Kumbaga sa ating mga tao, tayo yung mga ginawang tao, mga pinili niya tayo. Ano po? Pinili niya tayo, pinalaki niya tayo, no? Binigyan niya tayo ng lakas. Ano po? Pinili niya tayo. Ngunit, sabi dito, pakinggan niyo po ito. Ngunit, bakit ang kanyang napitas ay maasim ang lasa? Kumbaga tayo po, di ba? Tinanim niya tayo, binigyan buhay niya tayo. Tapos kumuha siya bawat isa, di ba po? Pinitas niya. Ngunit bakit ang kanyang napitas ay maasim ang lasa? Hindi po tayo naging matamis. Ano po? Kumbaga, tayo po ay naging makasalanan. Bagamat inayos niya ang lahat, kinumpleto niya tayo, binigyang buhay, hiningahan niya. No po, pero tayo hindi naging matamis. Kumbaga sa bulaklak, hindi tayo naging maganda, hindi tayo naging mabango sa ating Diyos. Ano po?
kundi sabi nga, naging maasim, naging walang bango tayong mga taong ginawa niya. Dahil po sa ating mga kasalanang nagagawa, ano po. Kaya sabi ng Diyos, magbalik loob kayo at kayo'y aking pakikinggan. Magsipagsisi kayo, pakikinggan ko ang inyong mga panalangin. Yun po ang kanyang pangako sa atin. Sa atin lahat po, hindi lang po sa akin. Sa ating lahat na taong kanyang ginawa. Yun po ang kanyang pangako. Magbalik loob, magsipagsisi sa mga kasalanan, at pakikinggan niya po ang ating panalangin. Kagaya po sa ating binasa, na sinabi ni Isaiah nga po, at sinabi ng Diyos kay Isaiah, makinig man kayo ng makinig, ay hindi na kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, ay hindi kayo makakakita. Papurulin mo ang kanilang kaisipan, kanilang pandinig, iyo ring takpan. Bulagin mo sila upang hindi makakita, upang sila'y hindi makarinig at hindi makakita at hindi makaunawa. Kundi baka magbalik loob sila at sila'y pagalingin ko pa. Ano po? Sabi pa yun ng Diyos. Sabi po yun ng Diyos. Pangako po yun sa atin ng Diyos. Ano? Kaya po niya yung ginagawa. Binibingi niya tayo. Binubulag niya tayo. Ano po? Yung isipan natin nagiging mapurol. Hindi na natin naiintindihan yung kanyang mga sinasabi. Binabaliwala po natin. No? Ano po? At nagbibingi-bingihan tayo, nagbubulag-bulagan tayo sa gawa ng Diyos. Sa mga katuruan ng Diyos. Yung mga hinahayag na salita ng Diyos, nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan tayo. Nagiging matigas ang ating puso. Pero kung tayo daw po ay magbabalik loob sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, ng may gawa ng langit at lupa, sabi niya po mismo, kundi baka magbalik loob sila at sila'y pagalingin ko pa. Ayusin ang ating mga buhay. Pagalingin ang lahat ng ating karamdaman. No? Biyayaan niya tayo. Pagtagumpayin niya tayo, yun po ang kanyang pangako. Kung tayo ay makikinig sa kanya. Kung tayo ay susunod sa kanya, hindi magiging matigas ang ating puso. Susunod tayo sa kanyang mga kautusan. Pagagalingin po niya tayo. Aayusin niya ang kanyang buhay. At higit sa lahat, pakikinggan niya ang bawat panalangin ng isang tao. Kung tayo ay magbabalik loob sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun po ang kanyang pangako. Dahil ang kanyang pagmamahal ay hindi nagbabago. Kaya lang po siya sa atin ay nagagalit dahil sa patuloy nating kasalanan na nagagawa. Dahil sa pagsuway natin sa kanya, sa pagbaliwala natin sa kanya, sa pagre-rebelde ng mga tao sa kanya. Kaya po siya ay nagagalit sa atin. Pero sabi nga po niya at pangako niya sa atin, kung tayo magbabalik loob, paulit-ulit po natin yan sasabihin na kung tayo ay magbabalik loob, dahil yun naman ang sabi ng ating Diyos, kung tayo ay magbabalik loob sa Kanya ng taos puso at kaluluwa, magsipagsisisi sa ating mga kasalanan, tayo Kanyang tatanggapin, papakinggan niya ang ating panalangin, at tayo'y Kanyang pagagalingin. Amen po. Yun po ang Kanyang sabi, yun po ang Kanyang salita, yun po ang Kanyang pangako sa bawat tao, sa akin, sa aking pamilya, sa atin lahat, sa ating kapitbahay, kaibigan man. Sa ating po lahat yun ang kanyang pangako kung tayo magbabalik loob. Ano po? Kung tayo magbabalik loob, magsisisi sa ating mga kasalanan. Salamat po sa Diyos. Salamat sa kanyang salita na naman na ating narinig. Salamat ulit sa inyong pagsama sa ating Bible reading or Bible study ngayong umagang ito. Marami pong ulit salamat. At salamat sa Diyos dahil patuloy tayong nakakarinig pa ng kanyang mga salita, dahil patuloy tayong nakakapagbasa ng kanyang mga salita, at patuloy na maraming hinihipo ang Diyos upang mabago ang ating mga buhay, upang maging malapit ulit sa Kanya, upang magbalik loob ulit sa Kanya. Marami siyang hinihipong mga puso ng mga tao upang mag-share din at ihayag ang kanyang mga salita. Salamat sa lahat. Salamat sa atin, salamat po sa inyo, at salamat higit sa lahat sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa ating Panginoong Kristo na ibinigay ang buhay para sa atin lahat sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Salamat sa ating Holy Spirit na patuloy na gumagabay sa ating kaluluwa, sa patuloy na nagbibigay ng lakas ng loob sa atin.
mabago ang ating kaisipan, ang ating puso, ang ating kaluluwa. Salamat po sa kanilang guidance sa ating lahat. Ano po? Sa patuloy nating pakikinig, talagang marami tayong natututunan, nababago tayo. Lumalakas ang ating loob, lumalakas ang ating pananampalataya, at lumalakas ang ating pagtitiwala sa ating Diyos. Ano po? Sa ating pakikinig palagi sa kanyang mga sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako sa atin lahat. No? Salamat po sa ating Diyos. Muli, salamat po sa inyo at samahan niyo po ulit ako sa ating panalangin ngayong umagang ito. Ihanda po natin ang ating puso sa pakikipag-usap natin sa ating Diyos. Linisin po natin ang ating isipan. Mag-focus po tayo sa ating Diyos habang tayo nananalangin. Hallelujah. 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 Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa umagang ito dahil binigyan mo na naman kami ng pagkakataon, O Lord, upang makarinig ng iyong mga makapangyarihan salita, upang makapag-aral ng iyong mga salita. Lord, salamat po. Salamat sa guidance, Lord, na binibigay mo po sa amin at sa akin upang ako'y magpatuloy, Lord. Salamat sa kalakasan ng loob, talino at sipag na ibinibigay mo sa akin upang maghayag ng iyong mga salita, O Lord, upang maghayag ng maayos at ng totoo, O Lord. Salamat sa iyo, Lord, dahil kung hindi dahil sa iyo, Lord, hindi ko ito magagawa. Kung hindi din dahil sa iyo, Lord, walang mababagong mga tao, walang lalapit sa iyo, Lord, walang magbabago, walang magbabalik loob, Lord, kundi dahil sa iyo, Father God. Dahil sa iyong pagmamahal sa amin. Dahil sa iyong pagtawag sa amin, Lord, nandito po kami, Lord. Nandito kami muli, Lord, nagbabalik loob, nagsisisi sa aming mga kasalanan. At salamat, Lord, dahil binibigyan mo kami ng pagkakataon upang magbalik loob sa iyo, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Tunay nga ang iyong kabutihan, kadakilaan, at pagmamahal sa bawat tao. Lalong-lalo na sa mga taong totoong nagbabalik loob, nagsisisi, handang makinig sa iyo, handang lumapit sa iyong mga katuruan, O God. Kami umaasa at nagtitiwala, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat po sa pakikinig mo po sa aming mga panalangin, Lord. Salamat, Lord, dahil binibigyan mo kami ng pagkakataon pa upang lumapit sa iyo, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Lord, pinapanalangin din namin, Lord, una, ang aming Presidente Duterte na iyong gabayan, O God. Huwag mo po siyang pabayaan. Bigyan mo siya pa ng sapat na lakas, Lord, upang mapagtagumpayan niya ang labang ito sa aming bansang Pilipinas. Pagtagumpayin mo po siya kasama ng kanyang pamilya, kasama ng kanyang mga kasamahang mabubuti sa pamahalaan na may takot din sa inyo, Father God. Huwag mo rin po silang pabayaan, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Pagtagumpayin mo po ang bawat isa sa kanila, Father God. Samahan mo po sila. Lukubin ng iyong makapangyarihang protection, Father God. Ganon din po ang aming mga mayors sa aming bansa, O God, at sa buong mundo, Father God. Sa bansang Pilipinas, ang lahat ng mayors, Lord, sa Manila man yan, sa Davao, Father God, kahit saan man nandun, dito sa Santa Rosa, Laguna, Father God, ang mayora namin, Lord, samahan mo rin siya, pagtagumpayin, O Father God, kasama ng kanyang pamilya at mga kasamahang mabubuti sa pamahalaan na may takot din sa inyo, Father God. Huwag mo silang pabayaan, pagtagumpayin mo rin sila. Samahan, lukubin, Father God, ng iyong makapangyarihang protection. Ganon din ang lahat ng scientists na nag-iisip ng kabutihan, na gumawa ng gamot na para sa lahat ng karamdaman upang sa ikagagaling, O God, sa iyong tulong din, Lord, sa iyong talino, Lord, na ibinibigay sa Kanya. Samahan mo rin ang mga doctors, Father God, nurse na totoong naglilingkod at gumagamot, O God, nakasama ka, na may tiwala sa iyo, na may takot sa iyo. Ang mga sundalo at pulis, Lord, na naglilingkod din sa aming bansa, sa aming mga bansa, O God, na totoo, na may takot sa iyo. Samahan mo rin sila at kanilang pamilya at mga kasamahan. Lukubin mo rin sila ng iyong protection, O God. Samahan mo po sila. Ganon din ang mga barangay captain, Father God, mga kasamahan nila, tanod, Father God, ang mga frontliner na binubuhis din ng kanilang buhay, O God, upang makatulong ng taus-puso, O God. Lukubin mo rin sila ng iyong makapangyarihang protection, Father God. Ingatan mo rin sila at palakasin, O God. At ang lahat ng tao, Lord, pinapanalangin ko. Ako, ang aking pamilya, Lord,
ang aking mga kaibigan, aking mga mahal sa buhay, kapitbahay, Father God, at ang lahat ng tao sa buong daigdig, Father God. Lukubin mo, Lord, ng iyong makapangyarihang proteksyon. Ingatan, samahan, pagtagumpayin, Father God. At muli kami, nawa ay makapamuhay ng mas maayos na kasama ka. Magtagumpay kami dahil kasama ka namin ulit. Makapag-umpisa ng mas maayos na buhay, O God, ulit. Nakasakasama ka na, O God. Pagtagumpayin mo ang bawat isa sa amin. Gabayan mo kami, O Lord. Huwag mo kami pabayaan. Oras-oras sa aming mga iniisip, gagawin, O God, sasabihin, naway maging maayos ito, O God, upang maging kalugod-lugod sa iyo, Father God. Tulungan mo kaming maging maayos ang aming buhay. Tulungan mo kami maging maayos, malinis ang aming puso't isipan upang kami maging mabuting tagapaglingkod mo upang kami iyong tanggapin, Father God. Salamat, Lord, sa pagkakataong iyon. Dahil kami binibigyan mo ng chance, Father God, na ayusin ang lahat, na magbalik loob, pagsisihan ang lahat ng kasalanan. Lahat ng tao, Lord, magiging maayos na ang buhay in Jesus' name. Ang aming bansang Pilipinas ay magtatagumpay na sa labang ito. Buong mundo, Father God, magiging maayos. Puro pagmamahalan lamang. Dahil yun ang iyong kagustuhan. Babaguhin mo ang bawat puso ng tao, ang isipan, ang pagkatao at ang kaluluwa, Father God. Lilinisin mo at gagawing maayos na ang aming bansang Pilipinas at ang buong mundo in Jesus' name ay magtatagumpay sa labang ito, Father God. Makakapag-umpisa na kami ng mas maayos na buhay. Nakasakasama ka, O Diyos. In Jesus' name, Father God, magtatagumpay na kami. Magiging maayos na ang buong mundo. In Jesus' name, Father God. In Jesus' name. At ang lahat ng may karamdaman, O God, ay iyong pagagalingin. Ano mang klaseng karamdaman yan, pagagalingin mo na in Jesus' name, Father God. Ang mga nagugutom, naghihirap, ay iyong aayusin na ang kanilang buhay. Ang mga taong nalulungkot, Father God, pasasayahin mo na, Father God. Dahil lahat ng tao ay magbabalik loob sa iyo, O God. In Jesus' name, Father God. In Jesus' name. In Jesus' name, Father God. Hindi lang sila, kundi ako, ang aking pamilya, sa tahanang ito. Kami magtatagumpay sa lugar na to, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Lahat kami magtatagumpay. Dahil, Lord, kasama ka namin sa aming buhay. Sa oras na to, simula sa oras na to, sa araw na to, kasama ka na namin, O God. Thank you, Lord, sa pagkakataong iyong binigay. Salamat, Lord, sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong kadakilaan, O God. Tunay nga na ang iyong pag-ibig ay hindi nagbabago. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Salamat po. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan na aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Amen po. Amen po. Salamat po muli sa Diyos at sa inyo sa pakikinig nyo at pagsama na naman sa ating Bible study na naman ngayong umagang ito. Mabuhay po tayong lahat. Muli, God bless po sa ating lahat. Salamat po.